Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out sa ating Team Kapuso at sa aking Team The Boys and the Girls at sa ating Fraternal Club, Kuwait Maharlika Eagles Club, at kay kapatid Renegade Offering Channel at kanyang may bahay Agnitas Kitchen, Lynn Himaw Hong Kong, Ate Babes, Ate Josie Tixon, Ma'am Janet Galvan Salazar, Kaalam sa Kinabuhi TV, Apiang, Just Smile Midori, kay Ma'am Miriam Jones, at kay Mami Helen in Germany. At siyempre sa ating isa pang kaibigan, Konyang Life in Malaysia. At sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kasupporters, sa walang sawang suporta po ninyo sa ating palatuntunan, maraming salamat po. At ngayon, mayroon naman po tayong bagong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Carla. Kuya, isa rin po ako sa iyong tagapagsubaybay dito sa iyong palatuntunan. Kaya nais ko na rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway inyong magustuhan at ng inyong tagapakinig. Lumaki ako sa isang pamilya na masasabi kong hindi mahirap at hindi naman po mayaman. Kaya nakapag-aral po kami na magandang paaralan, Kuya. Dahil ang aking mga magulang ay meron po silang maliit na negosyo. Sa katunayan, sa Maynila pa po ako nagkolehiyo, Kuya. At dahil kaya naman kaming paaralin, kaya gusto ko rin talagang sa Maynila mag-aral ng kolehiyo. Noong ako elementary pa lamang hanggang nag-high school, ay mahilig talaga akong sumali sa mga pageant, Kuya. Kaya nung ako'y kolehiyo, sumali din ako, Kuya, sa aming school. Hindi naman ako maganda, pero ako'y maputi. Kaya sa hindi pang mayabang, Kuya, marami rin talagang nagkakagusto sa akin. Kahit ako isang probinsyana.
Sa totoo lang, kahit sa aking pananalita, ay napupuna ng aking mga kaklase, kuya. Pero talagang ganon dahil tayo isang probinsyana. Hanggat sa nakapagtapos ako sa pag-aaral, kuya, sa kolehiyo. At nung matapos akong mag-aral, nakapagtrabaho naman din ako agad sa isang napakagandang kumpanya sa Maynila. At dahil doon, nakilala ko ang isang attorney sa aming company, kuya. Si attorney po ay laging bumabati sa akin, kuya. Basta siya ay mapadaan na nandun ako, lagi siyang bumabati. Si attorney, kuya, ay 20 years ang aming agwat. Hanggat dumaan ang mga araw, buwan, hanggat sa nag-isang taon ako sa aking pinagtatrabahuhan. Isang araw, binigyan ako ng bulaklak ni attorney, kuya. Dahil nga araw ng mga puso. At sabi niya, tanggapin ko daw ang kanyang ibibigay na bulaklak. At huwag ko daw bigyan ng kahulugan. Dahil nga isang taon na kaming magkasama, at para naman hindi siya mapahiya sa akin, tinanggap ko ang bulaklak, kuya, na may kasamang chocolate. At doon na nagsimula, kuya. Lagi nang nagtitext si attorney sa akin. At may isang araw pa na niyaya akong kumain sa labas. At ako naman ay medyo nahihiya, kuya. Dahil ano lang kaya ang sasabihin ng aking mga kasamahan. Pero laging sinasabi ni attorney na huwag kong bigyan ng mali siya ang kanyang pagyaya sa akin na kumain sa labas. Dahil puro na lang daw kami trabaho. Kaya gusto daw niyang isama ako na kumain kami sa labas. Kaya sumama naman ako, kuya. At doon kumain kami sa agarang restaurant. Nagkakwentuhan ng buhay-buhay.
At hanggat sa madalas na namin nagagawa na kumain sa labas ni Atty. Kuya. At minsan pa, nag-file ako ng leave dahil gusto kong dalawin ang aking mga magulang sa probinsya. At gusto ni Atty. Sumama, pero pinigilan ko siya. Kaya nung ako'y nasa probinsya niya, walang tigil ang text at tawag ni Atty. Sa akin, Kuya Kalbo. Lagi niya akong kinukumusta. At sabi niya, kung ano daw ang kailangan ko, sabihin ko lang sa kanya. Nakita ko sa kanya na napaka-caring niya, Kuya. At saka hindi siya bored kausap. Kaya napanatag na rin ako kay Atty. At pagbalik ko ng Maynila, niligawan ako ni Atty. Kuya Kalbo. Sa totoo, Kuya, sa sobrang caring ni Atty., unti-unti nang nahulog ang aking loob sa kanya. Hanggat dumating ang time na sinagot ko siya. Kaya nung sinagot ko na si Atty., lalo siyang masaya, Kuya. At ako na may masaya din sa kanya. Kasi magaling siyang magkwento ng masasaya. Kaya pag kaming dalawa ang magkasama, puro tawanan ang aming ginagawa, Kuya. Hanggat sa nagrinta si Atty. Ng apartel. At doon ako pinalipat, Kuya. Hanggat umabot ng 2 taon ng aming relasyon. Nag-propose siya sa akin. At sa totoo lang, Kuya, nahiya akong magsabi sa aking mga magulang. Dahil mas matanda siya ng 20 anyo sa akin. Pero dahil mahal ko naman siya, naglakas loob akong sabihin sa aking mga magulang na gusto akong pakasalan ni Atty. At naglakas loob akong sabihin sa kanila
At laking tuwa ko, kuya, nang sinuportahan ako ng aking mga magulang. Kaya talagang natuloy ang kasal. Hindi nga lang sa simbahan, kundi sa huwis, kuya. Pero kahit ganun pa man, nandun ang aking mga magulang at kapatid. At ang magulang ni attorney at mga kaibigan. Grande ang aming kasal, kuya. Kaya napakasaya naming pareho. Sa totoo, kuya, nag-honeymoon pa kami sa Amerika. Yun ang regalo ni attorney sa akin. Ang maipasyal ako sa Amerika. Kaya pinaramdam sa akin ni attorney, kuya, ang totoong pagmamahal. Kaya talagang lalo akong napamahal sa kanya. At doon nagkaroon kami ng isang anak. At nasundan pa ito ng pangalawa. At doon, kuya, hindi na ako nagtatrabaho. Sa bahay na lang ako. At dahil doon, dahil gusto kong malutuan ng mga masasarap na pagkain ng aking asawa, nagpaalam ako sa kanya na mag-aral ng culinary. At sinuportahan ako ni attorney, kuya. Pinaaral niya ako. Walang problema sa mga bata dahil may mga nagbabantay naman ito. Hanggat sa natapos ko talaga ang aking kursong culinary, kuya. Kaya dahil doon, ako na ang nagluluto sa aming pagkain. Pero wala akong naisip noon, kuya, na iba pa man. Ang alam ko, masaya kami na nagsasama kasamang aming dalawang anak. Pero wala talagang usok na maitatago, kuya. Doon ko palang nalaman nang mahuli ko si attorney, kuya. Mayroon pala siyang unang pamilya. Nang malaman ko ito, grabe ang aking iyak, kuya. Hindi ko akalain na naloko pala ako. Masyado akong naniwala sa kanya. Kaya pala, tuwing siya'y nawawala sa bahay,
At sinasabi niyang may out of town sila dahil sa business trip. Yan siguro ang mga araw na kung saan nandun siya sa una niyang pamilya. Na-stress ako, kuya. Na-depress. Sa sobrang tiwala ko kay attorney, naloko pala ako. Kaya nung nag-away kami, grabe ang aking iya, kuya. Nang hingi siya ng pasensya sa akin, nang hingi siya ng sorry, dahil mahal na mahal daw niya ako, kaya hindi niya masabing may pamilya siya. Ayaw daw niya akong mawala sa kanyang buhay. Pero sa sobrang galit ko, kuya, umuwi ako sa probinsya na hindi ko kasama ang mga bata. Umuwi ako sa aking mga magulang at sinabi ko ang nangyari sa akin. At sabi ng aking mga magulang, nandyan na raw iyan. At huli na ang lahat. Gusto man nila akong sisihin. Pero sabi nila, nangyari na ang lahat. Tinatawagan ako ni attorney, kuya. Pero hindi ko siya sinasagot. Kaya, noong isang tawag niya, sinagot ko na. At ang sabi niya, kailangan ko nang bumalik dahil hinahanap ako ng mga bata. At ang sabi niya, kung ayaw ko na sa kanya, basta umuwi ako sa bahay para sa mga bata. Kaya umuwi ako para makasama ang aking mga anak, kuya. Pumupunta man si attorney sa bahay, pero hanggang sa mga bata na lang siya. Ayaw ko nang makisama sa kanya. Kaya nagkaroon kami ng kasulatan. Nabigyan kami ng pinansyal kasama ang mga bata. Dahil wala naman akong trabaho. At wala namang problema sa kanya. Ibinigay niya ang lahat ng gusto ko. Pero hindi ako umasa sa kanyang ibinibigay sa amin. Dahil nagtapos naman ako ng culinary.
Kaya nag-apply na rin ako ng trabaho bilang isang chef. At ngayon, nagtatrabaho ako sa isang hotel dito sa Manila. Kuya, hanggang dito na lamang. Naway nagustuhan po ninyong aking kwento ng buhay. Kwento na mapulutan ng aral. Dahil ako sobra akong nagtiwala kay attorney. At hindi rin pumasok sa isip ko ang pagtatanong kung mayroon siyang pamilya. Yun ang isa sa hindi ko na itanong, kuya. Kaya, ganon ang aking naranasan sa sobra kong tiwala kay attorney. Kaya maraming salamat sa iyong palatuntunan, kuya. Na ako'y nakapagbigay at nakapag-share ng aking kwento ng buhay. At naway marami pang magpapadala dito sa iyong palatuntunan. Hanggang dito na lang. Lubos na nagpapasalamat, Carla. Ma'am Carla, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mapupulutan na naman ng aral ng ating mga kaibigan. Lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Ang masasabi ko dito, wala kang mali sa ginawa mo. Dahil ikaw ay nagmahal lang ng tapat. Ang kamalian lamang ay hindi mo nausisa. Kung may asawa ba siya o wala. Dahil nga, lahat naman ng time ay ibinigay ni attorney sa'yo. Kaya yun siguro ang masasabi kong doon ka nagkamali dahil hindi mo nausisa ang pagkatao ni attorney. Pagdating sa financial, wala kang naging problema. Pero pagdating sa emotional, napakasakit ng iyong naranasan. Mabuti na lamang ay nakapag-aral ka ng culinary. At yan ang dahilan ngayon kung bakit may magandang trabaho ka bilang isang chef.
Naway maging aral na iyon sa iyo at sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon sa iyong kwento ng buhay. Kaya maraming salamat, Ma'am Carla, sa iyong na-share na kwento ng buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, anong masasabi po ninyo? Anong maidadagdag po ninyo na mensahe kay Ma'am Carla? At maraming salamat sa walang sawang suporta at pakikinig dito sa ating palatuntunan. Kaya kung kayo man ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na. At mag-share. Sa ating mga kaibigan, malay po natin, isa sa ating mga kaibigan ay magpadala ng kwento ng buhay at inyong mapapakinggan dito sa ating programa. Kaya maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta rito sa ating palatuntunan at dito sa aking channel. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bert, ang laging nagsasabing, God bless us all.